Dalawang pulang linya. Sa isang maliit na piraso ng plastik, nakasulat ang buong pangarap ni Angela Serrano Ilustre. 3 taon, 3 taon siyang naghintay, nanalangin at umasa para sa himalang ito. Buntis ako, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Ang mga mata niya ay nangingilid sa luha, ngunit sa pagkakataong ito hindi dahil sa lungkot. Magiging nanay na ako. Niyakap niya ang kanyang tiyan, isang maliit na sikreto, ang kanilang munting himala, ang magiging tulay na muling mag-uugnay sa kanya at kay David. Sa loob ng 3 taong pagsasama nila, naramdaman ni Angela ang unti-unting panlalamig ng kanyang asawa. Ang dating matatamis na halik ay naging formal na dampi na lang sa pisngi. Ang dating mahahabang kwentuhan ay naging mga tipid na sagot na lang. Ang kasalanan, alam niya, ay ang pagkabigo niyang magbigay ng isang tagapagmana, isang bagay na laging ipinamumukha sa kanya ng kanyang biyenan, si Doña Leticia. Ngunit ngayon, iba na. Ang sikretong ito sa kanyang sinapupunan, ang kanilang magiging kaligtasan. Buong hapon naghahanda siya na parang isang dalagang naghihintay sa kanyang unang date. Nagluto siya ng paboritong putsero ni David na may tamang tamis ng saging na saba. Nag-ayos siya ng bahay, nilagyan ng mga sariwang bulaklak mula sa kanilang hardin. Sinindihan niya ang mga kandila, hinayaang sumayaw ang liwanag nito sa kanilang mga wedding picture na nakasabit sa pader. Ang bawat kilos ay puno ng pag-asa. Mamayang gabi, sa ilalim ng liwanag ng kandila, sasabihin niya ang magandang balita at babalik na ulit sila sa dati. Babalik na ang David na minahal niya. Sakto 7:00, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni David sa garahe. Ang puso niya ay kumabog sa pananabik. Inayos niya ang kanyang bestida. Pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang palad at naghintay sa may pinto. Bumukas ang pinto. Mahal? Masayang bati niya. Pumasok si David, ngunit ang mukha nito ay hindi masaya. Pagod ito. At may kasalanan sa mga mata. Hindi ito nag-iisa. Sa likod nito, pumasok ang isang babaeng kilalang-kilala ni Angela. Ang kanyang nakababatang pinsan, si Sofia, ang babaeng tinuring na niyang parang tunay na kapatid. Sofia, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Angela, naguguluhan. May kailangan kaming sabihin sa'yo, Angela, sabi ni David, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Angela ang isang biglaang panlalamig. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang amoy ng putsero ay tila biglang naging mapait. Ano yun? Tanong niya. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay mabigat. Nakakabingi. Humakbang si Sofia palapit. Mayroon itong isang ngiting kakaiba sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay na may halong awa. Ate Angela, simula nito ginagamit ang tawag na parang isang biro. Hinawakan nito ang kanyang tiyan. Isang kilos na pamilyar. Isang kilos na ginawa rin ni Angela sa harap ng salamin kanina. Buntis ako, pinsan, sabi ni Sofia. Ang boses ay matamis na parang lason. At si David ang ama. Ang mga salita ni Sofia ay parang kidlat na gumuhit sa gitna ng hapunan ni Angela. Tumingin siya kay David, naghahanap ng sagot sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay pag-iwas. Ang katahimikan nito ay isang malakas na pag-amin. Paano? Yun lang ang salitang lumabas sa bibig ni Angela. Paano ninyo nagawa sa akin to?
Isang pagkakamali lang. Mahinang sagot ni David. Sa galit at sakit, inilabas ni Angela ang kanyang sariling sikreto, ang pregnancy test. Ibinato niya ito sa mesa. Paano naman ito, David? Ang anak natin, pagkakamali lang din ba? Bago pa man makasagot si David, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Leticia, ang ina ni David, na tila isang reynang dumating sa tamang oras. Agad niyang kinampihan ang kanyang anak at si Sofia. Isang bitag yan. Sabi ng matanda, itinuturo si Angela. Gawa-gawa niya lang yan para italika. Tumingin si Angela kay David, ang huling hibla ng pag-asa ay nasa mga mata niya, nagmamakaawang ipagtanggol siya. Ngunit si David ay nanatiling tahimik, isang duwag sa harap ng kanyang ina. Ang pagtataksil ay kumpleto na, mula sa kanyang asawa, mula sa kanyang pinsan, at mula sa pamilyang dapat sana ay sa kanya rin. Magsama kayo, sabi ni Angela, ang boses ay malamig na ngayon. Tumalikod siya para umalis, ngunit hinablot ni David ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako! Sa kanilang paghahatakan, sa gitna ng galit at pagkalito, itinulak ni David si Angela. Isang malakas na tulak. Nawala ng balanse si Angela. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng mesa. Bumagsak siya sa sahig. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang tiyan. At pagkatapos, isang mainit na likido. Napatingin siya sa ibaba, sa kanyang damit, dugo. Bago siya mawala ng malay, ang huli niyang nakita ay ang takot sa mukha ni David at ang nangingiti ng tagumpay sa mukha ni Sofia. Ang unang gumising kay Angela ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko, amoy ng dextrose, at ang metalikong amoy ng dugo. Ang amoy ng isang katotohanang ayaw niyang harapin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang kisame ay puti. Ang kumot ay puti. Ang lahat ay blanko katulad ng pakiramdam sa loob ng kanyang puso. Sinubukan niyang gumalaw. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Isang paalala ng pagbagsak, ang pagtataksil. Anak. Ang salita ay isang pabulong lang, halos walang tunog. Automatikong napahawak siya sa kanyang tiyan at doon naramdaman niya ito. Ang kawalan, ang pakiramdam na hungkag, ang katahimikang pumalit sa munting tibok na inakala niyang narinig niya sa kanyang puso. Pumasok ang isang nurse. Ma'am, gising na po pala kayo. Ang anak ko? Tanong ni Angela. Ang boses ay basag. Ayos lang ba siya? Umiwas ng tingin ang nurse. Tatawagin ko lang po si Dr. Alcaraz. Ang pag-iwas na iyon ay isang sagot na. Ngunit pilit pa rin kumakapit si Angela sa isang manipis na hibla ng pag-asa. Pumasok si Dr. Alcaraz, ang matagal ng doktor ng pamilya Ilustre. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng propesyonal na awa. Mrs. Ilustre, simula nito. Doc, pakiusap, pagmamakaawa ni Angela. Sabihin niyo po sana ni Poy sa akin ang totoo. Yumuko ang doktor. Ang simpleng kilos na iyon ay ang pinakamatulis na kutsilyong tumusok sa puso ni Angela. I'm sorry, Mrs. Ilustre, sabi nito. We did everything we could, but because of the heavy bleeding and the impact, we lost the baby. Nawala ang bata. Wala na ang bata. Wala na. Hindi, 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 hindi. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang sigaw ng isang hayop na nawalan ng anak.
Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagtataksil, ng lahat ng nawalang pangarap. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas ang pinto. Pumasok si David, kasunod si Doña Leticia. "Angela, kumalma ka," sabi ni David, ngunit hindi ito lumapit. "Kumalma?" sigaw ni Angela. "Pinatay ninyo ang anak ko, mga mamamatay tao kayo." "Huwag mong isisi sa anak ko ang kapabayaan mo, Angela." Malamig na sabi ni Doña Leticia, walang bahid ng anumang emosyon maliban sa inis. "Kung hindi ka nag-iskandalo, kung marunong ka lang lumugar, hindi sana ito mangyayari." Kinuha nito ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag. Inihagis nito ito sa kama ni Angela. "Divorce papers," sabi ng matanda. "Pirmahan mo na para matapos na ang lahat ng kaguluhang ito. Si Sofia na ang papalit sa pwesto mong hindi mo naman talaga pinahalagahan." Tumingin si Angela kay David, ang lalaking minahal niya, ang ama ng anak na nawala sa kanya. Naghahanap siya ng kahit anong bakas ng pagmamahal, ngunit wala. Tanging awa at takot. Ang takot ng isang duwag. "Patawad, Angela," sabi ni David. "Pero ito ang tama para sa lahat." At tumalikod na sila. Iniwan si Angela sa isang puting silid na naging kanyang personal na impyerno. Wala nang natira. Kinuha niya ang unan, itinakip sa kanyang mukha, hinayaang lamunin siya ng dilim ng katahimikan. Biglang, sa gitna ng kanyang pag-iisa, tumunog ang kanyang cellphone sa tabi ng kama. Nanginginig, kinuha niya ito. Isang pangalan ang umilaw sa screen. Theo. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang anino. Ang nag-iisang taong hindi siya hinusgahan. Sinagot niya ito, hindi siya nagsalita. Tanging mga hikbilang na pilit niyang pinipigilan ang narinig sa kabilang linya. "Angela, anong nangyari? Nasaan ka?" Ang boses ni Theo puno ng isang pag-aalalang totoo. "Pupuntahan kita." Ibinigay niya ang pangalan ng ospital at ilang sandali lang na parang isang panaginip, isang malakas na pagbukas ng pinto ang kanyang narinig. Pumasok si Theo, hinihingal, ang muka ay puno ng hindi maipintang pag-aalala. Pagkakita nito sa kanyang basag na anyo, sa kanyang mga matang wala ng buhay, tumakbo ito palapit. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagtanong. Niyakap lang siya nito. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na sumalo sa lahat ng basag niyang piraso. Isang yakap na nagsasabing hindi siya nag-iisa. "Nandito lang ako," bulong ni Theo sa kanyang buhok. "Hindi kita iiwan." Lumipas ang 3 buwan. Ang 3 buwan na iyon ay parang isang blankong pahina para kay Angela. Ang bawat araw ay pareho lang. Paggising, pagkain, pagiyak, pagtulog. Si Theo ang naging kanyang anino, ang kanyang angkla sa isang mundong ayaw na niyang galawan. Pagkatapos niyang lumabas sa ospital, si Theo ang naghahanap ng isang maliit na apartment para sa kanya. Isang lugar na malayo sa lahat, malayo sa mga alaala. Siya ang namamalengke, siya ang nagluluto. At sa gabi, kapag binibisita na naman si Angela ng mga bangungot, uupo lang ito sa isang silya sa sala, nagbabantay hanggang sa muli siyang makatulog. "Bakit mo to ginagawa, Theo?" tanong ni Angela isang gabi. Nakaupo sila sa balkonahe, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad. "Dahil kaibigan kita," simpleng sagot nito gaya ng dati. "Pero sobra-sobra na to." "Walang sobra kung para sa'yo," sabi ni Theo. Ngunit alam nilang pareho na ang pagkakaibigan nila ay unti-unti nang nagiging mas malalim. Isang pag-aalaga na hindi na lang basta pagkakaibigan.
Isang araw, umuwi si Teo na may dalang isang maliit na kahon na may mga butas. Ano yan? Tanong ni Angela. Ngumiti si Teo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang maliit na tuta, isang askal na kulay kape. Ang mga mata ay malalaki at bilog, nanginginig sa takot. Nakita ko siya sa tabi ng daan, sabi ni Teo. Inabandona. Naalala kita. Bakit mo naman ako naalala sa isang kawawang tuta? Tanong ni Angela. Dahil pareho kayong survivor, sagot ni Teo. Kinuha ni Angela ang tuta. Ang maliit at mainit na katawan nito ay yumakap sa kanyang mga braso. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay, hindi pilit, na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Pinangalanan niya itong pag-asa. Ang tuta ang nagpabago sa lahat. Nagbigay ito ng ingay sa kanilang tahimik na apartment. Nagbigay ito ng dahilan para bumangon si Angela tuwing umaga. Nagbigay ito ng buhay. Ang apartment nilang dalawa ay naging tahanan ng tatlo. Ang bawat araw ay napuno ng ingay ng maliit na tuta, ng mga tawanan at ng unti-unting paghilom. Si Teo, na isang photographer, ay laging kinukunan ng litrato si Angela. Hindi ang Angela na nakangiti, kundi ang Angela na totoo. Ang Angela na may bakas pa rin ng kalungkutan sa mga mata, ngunit mayroon ng lakas sa kanyang tindig. Maganda ka, sabi ni Teo isang gabi habang tinitingnan ang mga litrato. Namula si Angela. Bolero. Hindi, sabi ni Teo, seryoso. Maganda ka dahil matapang ka. At sa gabing iyon, sa gitna ng kanilang munting sala, habang natutulog si Pag-asa sa kanilang paanan, ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo. Isang halik. Hindi ito tulad ng mga halik ginagum ang mga halik na naranasan ni Angela dati. Ito ay malumanay, puno ng pag-iingat, puno ng respeto. Isang halik na hindi humihingi kundi nagbibigay. Isang halik na nagpapagaling. Ngunit habang ang kanilang bagong mundo ay nabubuo, sa kabilang dako ang anino ng nakaraan ay hindi natutulog. Isang araw, habang naglilinis ng kanyang mga lumang gamit si Teo, may isang bagay siyang nakita. Isang lumang invitation card para sa kasal ni David at Sofia, at doon niya naalala. Ang kaibigan niyang si Anna, isang nurse sa ospital kung saan na-confine si Angela. May sinabi ito sa kanya noon na hindi niya pinansin. Isang bagay na kakaiba. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ana, sabi niya, naaalala mo ba yung ikinuwento mo sa akin noon tungkol sa medical records ni Angela? Oh, bakit? May sinabi kang kakaiba, sabi ni Teo. Isang bagay na parang may gustong magtago. Pwede mo bang tingnan ulit? Pakiusap. Ang pag-uusap nila ni Ana ay nagtanim ng isang binhi ng duda sa isipan ni Teo. Isang bagay na itinatago, isang bagay na mahalaga. Hindi niya ito sinabi kay Angela. Ang babae ay nagsisimula pa lang bumangon. Ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat na dinadala nito. Sa halip, nagpasya siyang kumilos ng mag-isa sa likod ng mga anino. May kailangan lang akong asikasuhin sa probinsya, sabi niya kay Angela isang umaga. Isang photoshoot, ilang araw lang ako doon. Mag-iingat ka, sabi ni Angela. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang pag-aalalang iyon ay sapat na para bigyan si Teo ng lakas. Ngunit hindi sa probinsya pumunta si Teo. Pumunta siya sa ospital. Kinausap niya si Ana. Ipakita mo sa akin ang lahat, Elizabeth Binyaye. Sa isang maliit at pribadong silid, inilatag ni Ana ang mga dokumento. Ito ang original na resulta ng ultrasound ni Angela bago siya dalhin sa ER.
sabi ni Ana, itinuturo ang isang papel. Tingnan mo, malusog, malakas ang heartbeat. Pagkatapos, inilabas niya ang isa pang papel. At ito ang final report na pinirmahan ni Dr. Alcaraz. Ang report na nagsasabing fatal demise due to trauma. Tinitigan ni Theo ang dalawang dokumento. Anong kakaiba dito? Ang oras, sabi ni Ana. Tingnan mo ang oras. Ang ultrasound ay kinuha 8:15 ng gabi. Ang report ni Dr. Alcaraz ay pinirmahan tadom 8:45. Sa loob ng 30 minuto mula sa pagiging malusog, namatay ang bata. Medikal posible, pero napakabilis. At ang isa pa, may itinuro si Ana. Ito, ang pirma ng nurse on duty, pekeng-peke, hindi ganyan ang pirma niya. May mali dito, sabi ni Theo. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon bilang isang photojournalist na madalas mag-cover ng mga business event. Nag-hire siya ng isang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa pamilya, Ilustre, utos niya. Lalo na ang kanilang sitwasyong pinansyal bago ang hiwalayan nina David at Angela. Hindi nagtagal, dumating ang resulta at kinumpirma nito ang hinala ni Theo. Malapit nang bumagsak ang Ilustre Shipping noon, Theo, sabi ng investigator sa telepono. Nalulubog sila sa utang, maliban na lang kung may isang himalang mangyayari. At ano ang himalang iyon? Tanong ni Theo. Isang merger sa pagitan nila at ng kumpanya ng pamilya ni Sofia. Ang kasal ni na David at Sofia ay isang business deal. Nag-ugnay ang lahat sa isipan ni Theo, ang pekeng pagbubuntis. Ang problemang pinansyal, ang minadaling kasal, isang perpektong plano, isang masamang sabuatan. Ngunit ang tanong ay nananatili, ang anak ni Angela. Ano talaga ang nangyari? Habang si Theo ay abala sa kanyang pag-iimbestiga, si Angela naman ay sinusubukang harapin ang sarili niyang mga multo. Isang araw habang naglalakad siya pauwi at mula sa trabaho, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tabi niya. Si David. Angela, mag-usap tayo, sabi nito. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Angela. Pakiusap. Pagmamakaawa nito, ang mukha ay mukha ng isang taong talunan. Kahit 5 minuto lang. Pumayag si Angela para matapos na ang lahat, para isara na ang pinto sa nakaraan. Sa loob ng kotse, nakita ni Angela ang isang ibang David. Wala na ang dating yabang. Ang natira ay isang lalaking pagod at puno ng pagsisisi. Hindi ako masaya. Pag-amin nito, ang kasal namin ni Sofia, isa lang itong negosyo, isang palabas. Araw-araw ang tanging iniisip ko lang ay ikaw. Hindi ko na yan problema, David. Alam ko, sabi nito, pero gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako araw-araw. At kung meron man akong isang bagay na gustong bawiin, iyon ay ang gabing iyon. Iyon ay ang anak natin. Ang pagbanggit sa kanilang anak ay parang isang kutsilyo na muling humiwa sa puso ni Angela. Umalis ka na, David. Sabi niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Bago siya tuluyang bumaba, may huling sinabi si David. Isang babala. Mag-iingat ka, Angela. Lalo na sa nanay ko, may mga bagay siyang kayang gawin na hindi mo aakalain. Ang babalang iyon ay nag-iwan ng isang kaba sa dibdib ni Angela. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang apartment,
Tinawagan ni Teo si Dr. Alcaraz sa pribadong linya nito. "Doktor," sabi ni Teo, "ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Kailangan nating mag-usap tungkol sa isang himala. Ang himala ng isang sanggol na bigla na lang nawala." Ang opisina ni Dr. Alcaraz ay amoy takot. Pagpasok ni Teo, nadatnan niyang nag-aayos ng mga gamit ang doktor sa loob ng isang kahon na para bang may planong maglakbay ng malayo. "Magandang gabi, Doc," bati ni Teo, isinasara ang pinto sa likod niya at nilulak ito. Ang tunog ng click ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Teo," nauutal na sabi ng doktor, pinagpapawisan kahit malamig ang aircon. "Anong ginagawa mo dito? Gabi na." "May mga bagay lang na mas magandang pag-usapan sa dilim," sabi ni Teo, umupo sa silyang nasa harap ng mesa ng doktor. Katulad ng mga sikreto, inilapag niya sa mesa ang isang folder. Sa loob, naroon ang mga kopya ng medical records ni Angela. "Alam mo, Doc," simula ni Teo, "mahilig akong kumuha ng litrato. At sa litrato, ang pinakamahalaga ay ang detalye. Ang isang maliit na anino, isang maliit na di pagkakatugma, pwedeng sirain ang buong larawan." Pinuklat niya ang folder. "At ang larawan ng pagkakunan ni Angela ay puno ng di pagkakatugma." "Hindi ko alam ang sinasabi mo," depensa ng doktor. "Talaga?" sabi ni Teo. Inilabas niya ang isa pang folder. Sa loob, mga litrato. Mga litrato ni Dr. Alcaraz na masayang kasama ang isang babaeng mas bata sa kanya. At mga bank statement. "Ang kabit mo, mukhang magastos siya," sabi ni Teo. "At mukhang si Doña Leticia Ilustre ang laging nagbabayad, siguro bilang professional fee." Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng doktor. Napaupo ito sa kanyang silya talunan. Ang kanyang pagiging propesyonal ay gumuho na palitan ng purong takot. "Anong ginawa ninyo sa bata, Doc?" mariing tanong ni Teo. "Wala," sigaw ng doktor. "Maniniwala ka sa akin, wala akong ginawang masama sa bata." "Kung ganoon, nasaan siya?" "Hindi ko alam," iyak ng doktor. "Pinilit lang ako ni Doña Leticia. Tinakot niya ako. Sinabi niya, kung hindi ako susunod, sisirain niya ang lisensya ko, ang buhay ko." Ang utos niya, pagpapatuloy ng doktor, ay sabihin kong nakunan si Angela para tuluyan na siyang iwan ni David para mawala na ang huling koneksyon nila. "At ang bata?" tanong ni Teo, ang puso ay kumakabog. "Ang bata ay buhay," pag-amin ng doktor. Isinilang siyang malusog, pero pagkatapos, kinuha na nila. Ginawa siyang isang nurse na personal na inutusan ni Doña Leticia at hindi ko na alam kung saan nila dinala. Buhay. Ang salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa isipan ni Teo. Ang anak ni Angela ay buhay. Isang nag-aalab na galit ang bumalot sa kanya, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para sa galit. Kailangan niyang malaman ang lahat. "Sino ang nurse?" "Hindi ko kilala ang pangalan, pero ano?" "May narinig ako," sabi ng doktor. "Isang pangalan ng lugar, isang ampunan, ang Bahay Kalinga." Bahay Kalinga. Tumayo na si Teo. Nakuha na niya ang kailangan niya. Dali-dali siyang umalis sa klinika. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang sabihin kay Angela. Kailangan nilang puntahan ang ampunan.
Habang nasa daan, paulit-ulit niyang tinatawagan si Angela. Ngunit hindi ito sumasagot. Nag-aalala, mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo. Pagdating niya sa apartment, nakita niyang bukas ang pinto. Angela? Pumasok siya. Ang apartment ay walang tao, ngunit magulo. May mga nabasag na gamit, isang silya na nakatumba, may bakas ng pakikipaglaban. Sa sahig, nakita niya ang isang pamilyar na bagay, ang kwintas ni Angela. Ang kwintas na may pendant na asong si Pag-asa. Nabitawan. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang pulis. Ngunit bago pa niya ito magawa, isang text message ang pumasok. Mula sa cellphone ni Angela. Gusto mong makita ulit ang anghel mo at ang nawawala niyang anak? Pumunta ka sa lumang bodega ng mga ilustre sa pier. Mag-isa at dalhin mo ang lahat ng negatibo ng mga litratong kuha mo. Ang mga litratong patunay ng kanyang pag-iimbestiga. Isang bitag, alam niyang isa itong bitag. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang buhay ni Angela at ng anak nito ang nakataya. Ang balita na buhay ang kanyang anak ay hindi nagdulot ng agarang saya kay Angela. Sa halip, ito ay isang panibagong sugat. Isang sugat na mas malalim, mas masakit. Buhay. Sa loob ng halos isang taon, iniyakan niya ang isang anak na hindi naman pala nawala. Sa loob ng halos isang taon, nabuhay siya sa isang kasinungalingan habang ang kanyang anak ay nasa kung saang lugar malayo sa kanya. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Hahanapin ko siya, Theo. Sabi ni Angela, ang mga mata ay nag-aapoy. Kahit anong mangyari, hahanapin ko ang anak ko. Sinubukan siyang pigilan ni Theo. Delikado, Angela. Hayaan mo na sa akin to. Hindi, mariing sagot ni Angela. Anak ko siya, laban ko to. Habang si Theo ay abala sa pakikipag-ugnayan sa mga pulis at sa paghahanda para sa bitag ng mga ilustre, si Angela naman ay may sariling plano. Ang bahay kalinga, nagpanggap siyang isang voluntaryo. Sa loob ng ilang araw, nagtrabaho siya sa ampunan, naglilinis, nag-aalaga ng mga bata. Ang bawat batang kanyang nakikita ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ganito na ba kalaki ang anak ko? Kamukha ko kaya siya. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid. Ang kanyang mga tenga ay laging nakikinig. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang dokumento, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang matandang social worker. Naalala mo ba yung batang babae na dinala dito noong isang taon? Sabi ng isa, ang ganda-gandang bata pero laging malungkot. Oo naman, ang batang ilustre, di ba? Napatigil sa paghinga si Angela. Buti na lang nakuha na siya ng pamilya niya, sabi ng isa pa. Ang tiyahin daw, isang mabait na babae. Tiyahin? Tanong ni Angela, lumalapit. Sino po? Ang kapatid daw ni Mr. David Ilustre, sagot ng social worker. Napakabait, laging nagbibigay ng donasyon dito. Ang kapatid ni David, biglang naalala ni Angela ang isang bagay. Ang kapatid ni David ay nakatira sa Amerika. Ngunit may isa pa itong kapatid, isang pinsan, na tinuturing nitong parang kapatid. Ang asawa ni... Hindi pwede. Samantala, natanggap ni Theo ang text mula sa mga ilustre. Ang bodega sa pier. Mag-isa. Alam niyang isa itong bitag, ngunit kailangan niyang pumunta. Angela, sabi niya sa telepono. Nasaan ka? Huwag kang gagawa ng kahit anong mapanganib.
May kailangan lang akong puntahan, Theo, sagot ni Angela. Isang huling piraso ng palaisipan. Hintayin mo ako! Ngunit hindi na nakinig si Angela. Sumakay siya sa isang taxi. Ibinigay niya ang isang address. Ang address ng isang taong hindi niya inaakalang muli niyang makikita. Ang address ng pamilya ng asawa ng kanyang pinsang si Sofia. Pagdating niya, isang malaking bahay ang bumungad sa kanya. Mula sa bintana, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Isang kantang pambata. Ang kantang lagi niyang kinakanta noon para sa sarili niya. Dahan-dahan, sumilip siya sa bintana. At doon, sa loob ng isang magandang sala, nakita niya ito. Isang maliit na batang babae, mga isang taong gulang, masayang naglalaro sa sahig. Ang kanyang buhok ay kulot, katulad ng kay Angela. Ang kanyang mga mata ay bilog, katulad ng kay David. At sa tabi nito, nakaupo si Sofia. Kinakantahan ito, tulog na aking munting anghel. Ang kanyang anak, ang kanyang anghel, ay nasa kamay ng isang demonyo. Ang eksena sa loob ng bahay ni Sofia ay parang isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit para kay Angela na nakasilip mula sa bintana, ito ay isang bangungot. Ang kanyang anak na inaakala niyang nawala ay nasa piling ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-isip. Pumasok siya. Ang pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa lahat. Napatingin si Sofia. Ang mukha ay puno ng gulat at takot. Ang maliit na bata ay napatingin din. Ang mga mata ay bilog at puno ng pagtataka. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sofia. Nandito ako, sabi ni Angela. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal para kunin ang anak ko. Natawa si Sofia, isang tawang pilit. Anak mo? Nababaliw ka na ba? Anak ko siya. Hindi, sabi ni Angela, dahan-dahang lumalapit. Maaaring dugo siya ng asawa ko, ngunit hindi siya kailanman magiging anak mo dahil ang isang ina ay hindi isang sinungaling. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Theo ay papunta na sa bitag. Ngunit bago siya umalis, ginawa niya ang isang huling tawag kay David. Nasaan si Angela? Tanong ni David sa kabilang linya. Hindi yan ang mahalaga ngayon, sabi ni Theo. Ang mahalaga, David, ay kung ano ang gagawin mo. Ang pamilya mo, sinisira nila ang lahat, ang asawa mo, at ang anak ninyo. Ikinuwento ni Theo ang lahat ng kanyang nalaman. Ang tungkol sa pekeng pagkakunan, ang tungkol sa ampunan. Natahimik si David. Huli na ang lahat para sa iyo, David, sabi ni Theo. Pero baka may magagawa ka pa para sa kanila. At ibinabana niya ang tawag. Sa bahay ni Sofia, ang tensyon ay tumitindi. Umalis ka na, Angela. Sigaw ni Sofia, kinarga ang bata na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka, hamon ni Angela, para malaman ng lahat ang ginawa mo, ang panloloko mo, ang pagnanakaw mo sa anak ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si David. Ang kanyang muka ay isang maskara ng sakit at pagsisisi. Tumingin siya kay Sofia, pagkatapos sa bata, at sa wakas kay Angela. Patawad, bulong niya. Humarap siya kay Sofia. Ibigay mo sa kanya ang bata, Sofia. Hindi, anak ko siya. Hindi natin siya anak, sigaw ni David. Anak nila siya ni Angela. At tayo ang mga kontrabida sa kuwentong ito. Ang pag-amin ni David ang tuluyang gumiba sa mundo ni Sofia.
Habang nagkakagulo sila, isang text message ang natanggap ni Angela mula kay Theo. "Nasaan ka?" Sumagot siya. "Nasa bahay ni Sofia. Nandito ang anak ko." Kasunod nito, isa pang text mula kay Theo. "Bitag yan, Angela. Si Doña Leticia papunta na dyan." At sakto, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Doña Leticia. Ang huling kalaban, pumasok ang matanda. Tiningnan niya ang eksena. Si David na wasak, si Sofia na umiiyak, at si Angela na ngayon ay yakap-yakap na ang kanyang umiiyak na anak. "Tapos na ang laro, Angela," sabi ng matanda. "Opo," sagot ni Angela, "at kayo po ang talo." Sa labas, papalapit na ang mga sirena ng pulis. Ang mga pulis na tinawagan ni Theo. Ang tunog ng mga sirena ay parang isang musika ng hustisya. Sa pandinig ni Angela, humarap si Doña Leticia, ang muka ay puno ng galit, ngunit wala ng takot sa mga mata ni Angela. "Ano sa tingin mo ang magagawa mo?" sabi ng matanda. "Kahit anong mangyari, isa pa rin akong ilustre. At ikaw, isa ka pa ring Serrano." "Nagkakamali po kayo," sagot ni Angela. Mas hinigpitan ang yakap sa kanyang anak na ngayon ay humihikbi na lang sa kanyang dibdib. "Hindi na po ako isang Serrano na takot, at hindi na rin po mahalaga kung isa kayong ilustre." Tumingin siya kay David na nakatayo sa isang sulok talunan. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa dugo o sa apelyido. Pumasok ang mga pulis, kasama nila si Theo. "Doña Leticia Ilustre," sabi ng hepe ng pulisya. "At kayo, Mr. and Mrs. David Ilustre, inaanyayahan po namin kayong sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan." Ang pagbagsak ng mga ilustre ay mabilis at malakas. Sa tulong ng testimonya ni Dr. Alcaraz, ng social worker at ng pag-amin mismo ni David, nabuo ang isang kasong hindi nila kayang takasan: conspiracy, kidnapping, falsification of public documents. Si Doña Leticia at si Sofia ay nahatulan. Si David, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Makalipas ang isang taon, isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng mga alon ay payapa. Sa isang maliit na hardin, masayang naglalaro ang isang batang babae. Hinahabol ang isang tuta na nagngangalang Pag-asa. "Angela," tawag ng isang boses. "Halika na, kakain na tayo." Lumingon si Angela, ang pangalan ng kanyang anak na ipinangalan niya sa sarili niyang diwa ng pag-asa. Lumapit ito at yumakap sa kanyang binti. "Mommy." Ngumiti si Angela at binuhat ito. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Theo. May dalang isang pitzel ng juice. Hindi sila ikinasal. Hindi pa. Pinili nilang magsimula muli, dahan-dahan, walang pilitan. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Theo. Hinalikan siya sa noo. Iniisip ko lang, sabi ni Angela, kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat." Umupo sila sa isang duyan, pinapanood ang kanilang anak na maglaro. "Minsan, binibisita ko si David sa kulungan," pag-amin ni Angela. Tumingin sa kanya si Theo, walang paghuhusga. "Hindi dahil sa pagmamahal," paliwanag niya, "kundi dahil sa pagpapatawad. Kailangan niya iyon at kailangan ko rin." Hinawakan ni Theo ang kanyang kamay. "Yan ang dahilan kung bakit mahal kita," sabi nito. "Ang puso mo." "At ikaw," sabi ni Angela,
Ikaw ang nagturo sa pusong ito kung paano tumibok ulit. Isang araw nakatanggap si Angela ng isang sulat. Galing ito kay David. Sa loob ang pinirmahan na at legal na anunsyo ng kanilang paghihiwalay at isang maikling note. Maging masaya ka, Angela, karapat-dapat ka dyan. Ipinakita niya ito kay Theo. Sa wakas, sabi ni Theo, malaya ka na. Ngumiti si Angela. Matagal na akong malaya, Theo, mula pa noong araw na dumating ka. Lumuhod si Theo sa harap niya. Sa gitna ng buhangin, kumuha ito ng isang maliit na kabibe. Angela Serrano, sabi nito, hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, pero maipapangako kung hinding-hindi ka na ulit mag-iisa. Will you be my family? Umiiyak, tumawa, tumango si Angela. Hindi sila ang pamilyang nasa litrato, hindi sila konektado ng dugo, ngunit sila ay isang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, pinagdikit ng pagpapatawad at pinatatag ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa kahit anong unos. Ang kanilang tunay na pamilya.